Lalabas ako. Kasi may grocery na naman tayo na mura. Diba? Sayang din naman kung hindi ko yun siya kukunin. Tinitignan ko pa kanina. Kukunin ko ba to? Nag-ano pa nga ako kay Pars. Nagtanong, kukunin ko to? 5 euro na mystery grocery bag dyan sa Q-Market namin ba? Inom nga muna ako ng tubig. Ako'y nauuhaw. Mixo minahitan roskat. Nukuban. Yung aking mixo hindi pa natutulog. Kanina ko pa yan siya nilagay sa bed. 8:30. Pagka 9:30 na lang. Hindi pa siya tulog. Hindi daw siya antok. Ayaw matulog. Ayan. Nakaka-excite. Diba? Sus, kung every week merong ganito, no? 2 or 3 beses na makakuha ako ng mystery grocery bag, okay na talaga. Para na din akong nag-dumpster kasi sobrang mura na lang talaga yung binibigay nila. Kailan ba yun? Na ang binayaran ko is 3 euro na lang. So, isa o 2 items lang ang binayaran ko doon sa grocery bag na yun. Dahil sa sobrang mura, pinabayaran na lang nila yung nila ba, tawag niyan, trabaho na naglagay doon sa plastic bag, di ba? Kasi 3 euro, sobrang mura na nun. Then yung laman, grabe, bonggang-bongga. Okay na din naman yun siya. Comment below po kayo mga Mars and Pars if okay na okay po yung content natin na ganito yung mystery grocery bag kasi it's a big saving naman po talaga siya. Nakikita nyo naman po diba kung ano yung laman ng bag at galing talaga dun sa shop dyan sa Q-Market ba na nakapack na ready to pick up na lang talaga siya. So hindi ko lang siya gawa-gawa ha kasi baka isipin nyo ba na gawa-gawa ko lang yun na price tapos dun galing sa shop, diba? I just want to be lang talaga sa vlog ko, totoo. Ayaw ko kayong budulin na baka kasi iniisip ng iba ba na kunyari lang yan siya na ganyan kamura na grocery pero for sure binili niya yan yung apps kung magkano talaga. Ngayon, ang binayaran ko is 5 euro lang talaga siya. Tapos na tayo ng basura. Ayan. So at least kahit pa paano, pag hindi makapunta ng dumpster si Maring Queen ninyo, meron ako ganyan na content which is, it's a big save, diba? Kahit twice or 3 times a week lang siya, okay na yun. Dun sa Karhula last week wala akong nakuha. Hindi naman talaga yan sila everyday na alam nyo yung tapon sa tapon. Gaya lang din sa mga Mr. B natin, hindi rin sila everyday nagtatapon. Yung mga ibang shop wala silang ganito ba yung rescue na tinatawag na apps para makakasave. Maganda nga dito sa area ko kasi 2 ganito ang meron. Actually, sa ibang din, Q-Market, yung malapit sa daycare ni Mixo. Tapos meron pa akong nakita isa pa, medyo malayo-layo na siya dun sa unahan. Meron din silang ganito kasi nagpa-pop up yan sa screen ko or dun sa cellphone ko kung saan yung may ganon. So ang laging lumalabas talaga is dito sa akin at yung sa Q-Market. Meron din ganitong app si Pars kasi siya ang nagturo sa akin nito. Nagtataka siya bakit lagi akong nakakakuha ng ganito tapos dun sa kanya laging late. So ang nasa isip ko siguro dahil
lagi din akong bumibili dyan, or yung lagi kong nire-rescue yung mystery grocery bag nila. So parang priority nila yung kung sino yung laging bumibili, yun yung mauunahan talaga. Kasi Pars, nakaupo lang kami kanina ha, magkatabi kami. Yung cellphone namin nasa mga same gilid namin. Tapos akala ko kung ano yung nag-pop up sa cellphone ko, yung mystery grocery bag pala. Tapos chinek ni Pars yung cellphone niya, walang dumating. So sabi ko sa kanya kanina, siguro yun yung one reason kasi lagi ako nakakakuha niyan. Parang nag-continue. Kumbaga, suki na ako dito sa apps na to ba. So kaya mabilis akong masenda ng notification kumpara kay Pars, di ba? Matutuwa din kaya si Pars. Kasi akalain mo sa isang linggo kung merong 2 to 3 times na ganyan, and then ang pinaka mahal talaga na nabili ko dito na mystery grocery bag is yung 15 euro ba yun, na ang laman ay puro salmon. Dun sa Karhula, ilan yun? 4 na pack na salmon, tapos may mga extra pa na karne. So diba yun talaga yung pinaka mura. Tapos yung 15 euro na yan, ilang beses namin yan niluto, kinain. It's a big save talaga kung walang Mr. Bean. So pasok tayo dito. Asa na yung ating notification na code? Kailangan lang natin ipakita. Ayan, oh. Ayan. So kita nyo naman yan, 5 euro po yan siya ha. Hindi yan nagluloko si Maring Queen ninyo. So pasok ako dito. Bye. Tingnan natin. Meron pa siyang customer. Wait a minute. Tignan natin. Lay pa yun. So may nakalagay pala dito kung ano yung laman ng grocery bag. Merong tinapay, ready-made ko na ano. Moy mulaon uratos kasi. Pesonen. Yo, pinik kanakan. Yo. Iba kasi yung Gmail na ginamit ko. Ayun. So, kukunin niya muna dun sa kanilang storage kasi dun ang malamig. Come on. Ay, kung Ito. pali yun. Nee. Ito. Ja, Noni. Uy ka. Hala. Ang dami nito. Mabigat siya, Mars. Nagtaka yung cashier ba kasi iba yung sinabi kong apelyido, Pesonin. Yung email ko pala is yung Kanakan pa ba. Yung apelyido pa ng aking pagkadalaga. Dapat pala yung Gmail ang pinakita ko. Iba kasi yung pinakita ko yung confirmation na nabayaran ko na. Dapat pala is yung may email na nakalagay. Kaya sabi niya, iba ang nakalagay ito. Sabi ko, Queenie Kanakan. Ayun, confirm na. Ako ang nakabili. So, lakad muna ako. Uwi muna tayo dun sa bahay kasi medyo mabigat siya at madulas yung daan. Vito sa classics. Very interesting parts what's inside because Yeah, it's so heavy. It's heavy. I struggle Very heavy. Yeah. when I was walking. Yeah. It's really heavy. Oh yeah, you really need to carry. It's heavy Yeah. because I walk. Yeah. I'm sure. Okay. Tingnan natin parts. Let's see. Bread? Oh. Mm? Uy, good bread. Yeah. Ayan, yung mga bread talaga na kinakain ni Pars. Also, Oh. brown bread. Wow. Bunny?
It's plenty of bread. Lekker, ja, ja. But the good thing is not white bread. Ja, ja. Yeah. True. That is much better. Yeah, ito talaga yung kinakain ni Pars. Because Pars, when he will eat white bread, Yeah. your tummy won't like Yeah, it. it won't like it. Yeah, that's why even in Mr. Bean, if I saw white bread, so I don't take it because it's useless here. It's just go back to Mr. Bean. What's this, Kulta? What it says? Harka papumurs. It's like healthy. This is like you can use this instead of meat. Ah, so this is so good. Yeah, that is Good like, source of yeah, protein. protein source. Yeah. So I can use this. Of course you can. Yeah. Not bad. Wow. What's this? Nice. Cheese. Oh. Uh-huh. Yeah, rye bread Oh, yeah, and yeah. salmon soup. Yeah. Hey, I know now what you're gonna eat before you sleep. Yeah. I'm sure this. I'm curious. Yeah. I was planning to make this salad. Wow! Wow. It's Tuna really salad. healthy. Yeah. Very healthy. See? Ayan. And then, muskutin paprika. May ano pa? Okay. May, Yeah. ano pa? Seasoning. And then, Yeah, that's why it was so heavy. that's why. Yeah. Nasi pima! Wow. Pima. Nice. Yeah. Those are milk, And milk. right? Yeah. Yeah. Wow, nice. Yeah. Nice one. Very nice. Oh. But this one we don't use. Maybe we give it to mom. We can give it to mom, yeah. Because we don't yeah. use- it's for don't use- coffee. It is coffee milk. Yeah. And mom likes this. Yeah, yeah, true. What else we can give to mom? Ano pa ba? She don't drink milk. Yeah, she don't drink milk. Bread. This small bread. Yeah, it's fine. Let's give to Yeah. mom because it's Yeah. this is too much. Yeah. Ayan. My God. Not Yeah, bad. not bad. It's really Yeah, good catch. yeah, yeah. it Because- is. If they don't sell it, Oh, they just throw it to Mr. Bean. Yeah, true. But see, it's just €5. Yeah, not bad. Good source of food because Yeah. it's just €5. Yeah, yeah. No need to buy. I noticed just now, inside of the grocery bag, they did not put fresh Yeah. fruits and vegetable. Yeah, yeah. I think that's what they throw. I think so too. They Because- throw it because it don't look good. So they just throw throw it. it. Yeah. Yeah. But meat, bread, yeah. and anything, they just Yeah. sell it like, Yeah. very nice, Pars. Very nice. Oh, or it's your snack maybe. Yeah, can be. This is expensive. Alam niyo po ba if how much this? Even it's just like that, it's €4. True. Yeah, it's expensive, ha? Good salad. Tosi hyvä tuli pummo. So, punta muna ako dun kay Bianan. Ihatid ko to. Ayan. So, kasi hindi naman siya umiinom ng milk talaga. Tapos, yung salad, alam nyo naman, health issue si Maring Queenie. So, yan yung aking kakainin bukas. Ay, kumusta ang mga Mars and Pars natin dyan? Uy! Ano ba yan? Uy! Bakit bigla akong nilamig? Ay sus, kaya pala ako nilamig kasi yung aking suot na pants ay short. Tingnan nyo po, oh. O, diba? Nagdamit. Yan, Mars. Hindi mo pa inayos yung pagdadamit mo, Mars. Kasi tinamad ako kanina magkalkal ng magkalkal. Ano susuotin dun, uy. Ayun. Sinundo ko lang si Pars. Galing pa kasi ako sa work. At today kasi, I start na ng second voting doon sa president dito sa Finland. So, yun nga, nabanggit ko sa inyo dati na merong mangyayaring na pangalawang
election, yun na, ito na yung last. Kasi nga, konti lang yung tao sa Finland. So, hindi siya magiging 100%. So, bale, may 2 tao na lang yung pipilian namin for this, voting this week. Mababa pala yung, nila dito ha. Yung mag-vote ka ba, di ba sa atin isang araw lang? Dito pala sa kanila, ay start ngayong araw hanggang sa Sunday. Tama ba yung pagka, intindi? Rakas, I am right that here in Finland, election time is 1 week, like start now until No, it start earlier. early. No, I Yeah. mean this. It's Second. but this second round already been like 1 week Ah, going. okay. But I think it ends like tomorrow, and then is that election day when you can vote as well. Okay, because I don't understand much the election here in Philippines. We have only 1 day. Mystery box. So, ayun na nga. So, kung naintindihan niyo yung explain ni Mars, di ba? Ni Pars, explanation niya. Kasi yan ang pagkaintindi ko eh. Hindi siya 1 day. So, susunduin muna namin yung ating mixo-mixo and then we go there sa ating pagbubutuhan. So ayun na nga, naintindihan ko na ang election dito sa Finland. Ayun si Pars andun, pick up si Mixo. So ganito pala talaga yon. So hindi pala talaga tong final na to. So kumbali, ngayon or last week hanggang tomorrow, merong partial voting. Tapos, ang final voting is mangyayari ngayong Sunday. So, bali yung i-vote namin this day, ito yung ipapalabas habang bibilangin yung vote na mangyayari ngayong darating na Sunday. So, now I know, naintindihan ko na po. Kasi ibang-iba po talaga sa atin sa Pilipinas na ang pagkaalam ko kasi isang beses lang tayong bumoto. Dito pala sa kanila is merong partial voting and then merong yung final voting. So, mag-vote kami today. Tapos, sa Sunday ay another voting na naman siya. Tapos, yung una naming vote and then yung second vote, i-combine po daw yan siya together. Ganon. So, nalito talaga ako kasi sabi ni Par sa Sunday, mag-vote na naman daw kami. Sabi ko, akala ko ba ngayon ang last kasi sabi mo ay bukas ang last. Now I got it. So, it's very different po talaga sa Pilipinas na isang beses lang tayo bumoto. Dito pala sa kanila, meron yung nauna, tapos the rest ay kukumbine nila. I got it. So, yung una kong voting, iba yung binoto ko. Kasi 2 na lang tao yung bubutuhan ngayon. I changed my mind doon sa iboboto ko ngayon. Bale, yung meron pa akong nabanggit sa inyo na yung naglalaban ngayon ay yung pangalawa is gay po siya. At meron siyang boyfriend or asawa na taga-Amerika. So, meron akong nakita sa TikTok, sa Facebook, parang tawag niyan, ginagawa nilang funny yung picture nung yung isang candidate at yung kanyang may bahay, yung parang nilagyan ng gown, tapos nilagyan ng wig. Doon ako na napaisip na I think maybe I choose this gay candidate para maipakita din ano ang kayang gawin sa isang gay. So kumbaga I support LGBT. I support naman po talaga LGBT. Wala po akong dyan against. So ngayon yung binoto ko last week ay hindi siya yung iboboto ko. They are both okay naman. Maganda yung kanilang hangarin dito sa pagiging presidente. But now, I realize that yung pagiging gay ay kailangan natin itaas na meron din silang kayang gawin sa society. Ganun. So, Mars,
Umayos ka na dyan, Mars. Yes, ito na po talaga. So, hindi kami magkapareho ni Pars. Sabi ko nga sa kanya, kasi pinakita niya sa akin yung ginawa ng mga tao doon sa partner ng isang candidate na ginawa nilang katawa-tawa. Hindi po siya maganda. Tao din po sila. Hindi sila kahiya-hiya dito sa society. So, ayun, nagchismis pa si Pars doon. Yun, let's support LGBT. Ganun lang naman po talaga. Naiinis ako sa mga taong ganun, yung parang dinadown nila yung mga ganyang klaseng tao. Tao din naman po sila, may mata, may kamay, may paa, may utak, at may hangarin sa lipunan dito sa Finland. So, let's hope kung sino ang mananalo sa amin ni Pars. Kasi they are both okay talaga ay. Pareho silang magaling. Yan, natagalan na naman si Pars doon. Ayan, antayin ko lang yung aking mag-ama doon. Ay, yung aming maliit na bata nagwawala. Kasi gusto niya sumakay doon sa cart. Dito kasi sa City Market yung pwede mag-boat. Hindi siya sa school, di ba? Yung una natin punta na sa school, pero this time is dito sa City Market. Asan kaya banda? Wala man kami nakita. Chinek kasi ni Pars kung saan. Dito. Ayan, dito. Dito tayo. Kasi yung daycare is my klase, so dito tayo. Open kasi yung daycare dahil weekdays ngayon. Pero sa Sunday, doon na naman sa eskwelahan. Ayan, antay-antay lang tayo. Yeah, tapos na kami mag-vote doon. Na ano lang ako kanina doon sa ano ba? Sa pilahan. Kasi nung pumasok si Pars, hindi naman siya hiningian ng ID doon sa first table. Kahit yung ibang mga finish doon. So yung mga tao doon na nakapila, nagtataka sila sa akin bakit ako nakapila. Akala siguro nila ay foreigner pa ako dito sa Finland. So hindi nila alam ay finish na tayo. So nakakaano lang. Natawa lang ako kanina sa isipan ko kasi sa lahat ng nakapila doon sa first table, ako yung hiningian ng ID. Sinigurado lang na meron akong ID ba na boboto dito para hindi ako mapahiya doon. Yes, I will give it to you. May nauhaw na bata. Ayan. Pumasok yung tatay doon sa loob kasi bumili ng ito juice. Ito si Mixo natin. Ano na talaga siya? Malaki na kasi laging gutom. Kaya ikaw mama, mag-work ka ng mag-work. Kasi yung anak mo. Kasi yung Mixo natin, palakain na talaga siya. Lumalaki na yung pisngi. Okay. Tingnan niyo po yung maliit na bata. Nanampiling. Hindi atay ng bataan eh. Huy! You eat na! Sige na! Ang dami na namin napakain yan. Pangalawang kain niya na. Kasi nagutom pa daw siya. Ngayon ayaw na niya. Nabusog na siya. Kanina pa yan siya nanonood dyan ng ano niya, palabas. Hindi ko lang tinanggal yung pagkain niya ba kasi nagsubo-subo pa naman siya. Pero sabi niya busog na daw siya. Hoy, ang bilis ng oras. Dilim na naman sa labas. Punta lang tayo dun sa City Market. Pagbalik natin dito sa bahay, nagdilim na naman sa labas. And it's promised next week. Grabe na naman yung lamig dito sa Finland. Tomorrow is -5 yata yun. Nakita ko kanina sa TV. Nanood ako ng news ba? Hindi na umaga. Hala, yung ating bulaklak. Tanggalin ko na to siya. Pero yung maliliit, hindi ko po yan siya itatapon. Itong rose lang kasi
Itong rose lang. Ay, hapit naman siya ma-dead. Pero yung maliliit, hindi ko alam anong klaseng bulaklak yan. Hindi ko muna yan siya itapon. Alam, masakit yung aking tiyan ba. Bloated ako. And then today, hindi pa ako nakabawas. Kailangan magbawas para mawala yung sakit ng tiyan. Si Mixo, ganyan. Pag hindi siya makabawas this day, pagkagabi niya, sasakit yung kanyang tiyan. Oh, maganda pala to siya, oh. Ang ganito lang ba? Ito yung nakuha natin dun kay Mr. Bean. Ayan. Saan ko man to siya ilagay? Dyan lang siguro to siya. Ilagay natin, oh. Kasi hindi na maganda dun sa lamesa dahil meron tayong mga bulaklak na. At yung mga bibit-bitin ko pala ay nailagay ko na dun sa maleta. So, wala na dito. Ayan, karton na lang yan. Sisave ko sana tong karton pero parang maganda man siya. So, wala na. Hindi ko muna to itago yung ating timbangan dahil kakailanganin ko pa to sa ating final empake. Pero meron naman akong timbangan na ganito, oh. Pero mas kampante ako dito. So, meron kaming dito, food wrap. So, dadalhin namin to siya. Ilang kilo kaya to? Kasya kaya to sa maleta? Nadalhin namin to dahil nga irarap natin yung ating maleta. Masyado to siyang malaki kasi nung una kong padala sa balikbayan box ko, binalot ko yung box sa ganito. Tapos, nung first uwi ko din, and then yung aking second uwi, yung aking maleta, binabalot ko talaga sa food wrap para secure dumating sa Pinas ba. Dahil uso na naman yung nakaw-nakaw dyan. Meron akong nakita na OFW. Grabing inis niya kasi grabe daw ipon-ipon dun sa mga pasalubong ngayon, mga sapatos, mga chocolate para sa family niya. Pagdating sa Manila ay ang natira na lang is ang mga karton. So, bigla akong kinabahan. So, ayan, yan yung naisip ko. Sabi ni Pars, babalutin namin yung aming mga maleta sa food wrap or cling wrap. Ano man yan siya, ano tawag dyan. So, ito na yung ating maleta. May laman po to siya. Kasi yung purple do na maleta is, na yun siya. Tawag niyan, ready na. Tinanggalan ko na yun ng overweight. Ang papunta namin ng Thailand is 23 kilo per person kami. Tapos, may extra pa na 7 kilos para sa hand carry. Dalawang maleta lang kasi yung bibit-bitin namin. Yung purple at ito. And then, yung isa pang maleta ay dun sa Thailand bibilhin. Pero, pag galing sa Thailand to Davao, ang lang namin, baggage ay nasa 20 kilo lang dahil yung Cebu Pacific nasa 20 lang pala yung per person nila. I don't know if pwede pang mag-add ng isa pang 20 kilos but I think pwede. So if ever man masobra kami, mag-add na lang ako ng extra pa. Yung mga maliit na maleta ang ilalagay namin sa baggage. So ito may laman na to siya. Ang half niyan ay puno na, so ang isang isang side ay para sa aming mga personal na gamit. Tapos yung ibang mga gamit ay sa isang hand carry namin dadalhin. So, ay ibalot ko na nga yung natin be. Yung isang maleta doon, yung puro chocolate talaga ang laman para ready na. Ay, excited lang si Mars. Pasensya na po. Si Mars andun. Hala, Diyos ko, meron pa pala akong titiklopin na mga damit. Uy, nakalimutan ko yan. Ayan yung ating maleta sa likod. Tapos yung maleta ni Bianan, hindi namin yan siya dadalhin kasi maliit. Ito oh, konti lang yung mailagay dito ba. Siguro mga 15 kilos lang ang laman yan.
Pero ito talaga ay aabot siya ng 20. Rakas! Let's wrap this what's this? Mat Calauco. Not yet? But maybe we can. Excited lang talaga si Mars. Pasensyahan nyo na po. I'm interactive. So ito, 20 kilos na to siya. Kaya ko na pala siya. Kaya na. Ay, tinanggal ko kasi yung ito ba yung parang beef loaf sa atin. Ayan. Dadalhin ko sana to para matikman ng aking mga kapatid. Kaya lang ito yung nakakabigat. Meron akong tinanggal na 4 nito. Tapos nung kinilo ko siya, oh my God, almost 2 kilos na yung isa kasi ang isang pack nito ay 400 gram. Tapos ito 3. So nasa ano ba? 2.5 kilo, mga ganyan. Kaya hindi ko na lang to siya dadalhin, iba mimigay ko na lang to sa mga kaibigan ko. Kailan man expiration nito? Kasi mabigat po talaga siya Kailan man expiration nito? Matagal pa pala to. Since gusto to namin ni Mix, so hindi ko na lang to siya ipamigay. Stock ko na lang to siya dito. Naka-sale kasi to nung binili ko to. Asan na yung iba? Andun pa Masarap to siya. Ayan, 2027 pa. Matagal pa pala to. At least pag anytime na nagkikrave kami ng ganito, meron kami. Minsan kasi, nagpiprito ako ng ganito, and then nilalagay namin siya sa tinapay. So, diba? Ayan, may stock na naman tayo. Ipagpaliban ko na lang yan. Siguro magpa-box na lang ako next time. Kasi pag nakauwi kami galing sa Pinas, we don't know kung kailan kami makakabalik dito sa Finland. Yan, tapos itong laptop pala, yan sa, natin to siya ilagay sa hand carry. Itong laptop na yan, kasabay sa mga, gadget like, mga cellphone, iPad ni Mixo, and yung mga camera na bibit-bitin ko. Ako'y magji-gym muna. Mixo, Mama will go to gym. You go to sleep early, ha? What? You go to sleep early, okay? Okay. Easy will join you, okay? Okay. Busy to siya kakalaro Kiss mama. Sus. Kanina pa to siya mula nung dumating. Naglalaro lang talaga siya. Nanonood time to time ng iPad niya. Pero balik na naman siya dito. Iba to siya Gusto niya lang yung kanyang iPad ay laging naka-on. Yung parang nakikinig lang siya, tapos upo na naman siya, tingin siya konti, tapos maglalaro na naman siya. Ito, kailangan natin magtanggal ng mga laruan ng Mixo na yung mga sira-sira na guna. Para hindi naman masyadong makalat. Pag talaga, after bakasyon, talaga ako magtatanggal ng mga gamit bagayan nito. Ayan, sinave ko lang muna to kasi may mga gamit ako dyan sa cabinet na tatanggalin ko, idodonate ko. Meron kasi ditong idodonate natin. Tignan natin kung saan natin pwede i-donate ba. Pero sa ngayon, hindi muna kasi busy pa ang inyong Mars. Si Pars na ang magpatulog dyan kay Mixo natin. Sabi niya, patulogin niya daw yan ng maaga kasi laging natutulog ng alas 10 tong batang to, kahit nilalagay namin sa bed ng 8 o'clock, 8:30. Naku, ikot lang siya ng ikot dun sa bed namin. Harakas, put Mixo sleep early, ha? I will be there working out maybe 2 hours pa tayo. 2 hours. Leg day lang naman kasi ako. Every day. Every punta ko sa gym, iba yung aking workout. No, not 2 hours. Let's say, before 2 hours, I'm done.
Ja, Because today is leg day. ja. Para bukas, iba na naman. Ano ba bukas? Abs day tomorrow. And the next day is upper body. So, ganun lang. Alam niyo po bang hindi ako nag-lose ng weight? Fats lang po ang nag-lose sa akin. Yung summer, nasa 65 kilos ako, pero ngayon, 60 kilos na lang. Hindi bumababa yung aking timbang, pero yung fats sa katawan ko ay nawawala. Nakikita siya sa picture, kaya lagi akong may picture every month para makita yung kaibahan ba, if meron bang changes tuwing month. Meron bang pagbabago tuwing every month. So, meron naman. May mga picture akong naiipon. Tapos yung mga kaibigan ko, pag nakikita nila ako, sus, yung muka ko daw ay masyado nang lumiit. Sabi ko, hindi naman kasi sa vlog at sa picture. Malaki yung dito ko. Mapisngi. Tapos dito pa. Pero sabi nila, hindi na daw gaya nung dati na grabe. Chubby cheeks talaga daw ako. Kasi nga, mataba si Maring Queenie. Pero ngayon, hindi na masyadong mataba. I just started loving myself. Charot! Saan ka nagkuha ng English mo, Mars? Hindi. Napulot ko ngayong araw na to. Kakapanood ng vlog. Yan, maganda din naman manood ng mga vlog like Tony Gonzaga. May matutunan ka talaga na mga word of wisdom sa kanya at sa kanyang guest. So, ganun lang. Try niyo po panoorin yung mga vlog ni Tony Gonzaga. A lot of worksheet, a lot of words na matutunan mo talaga. Lalo na pag medyo down na down ka, and then pag meron kang pinanood sa vlog niya at it's about God, madami ka talagang matutunan. Madami kang marirealize about life. Yan. So, ito na yung ating wallet. Dito naman yung ating wallet. Kasi ilang beses na akong punta-punta ng gym, ang ending wala akong card key. So, hindi ako makapasok. Dito naman yung ating wallet. So, tara. Tapos na ako mag-gym at ito, sumasakit na yung aking mga kabutuhan. It's meaning yan, pag sumakit, ay it work. Yung aking workout doon kanina sa gym. Hindi yung pa-char-char lang ako doon kanina sa gym. As in, pagbaba ko kanina sa sasakyan, paglabas ko, oh, ang sakit ng aking balakang. Pero it's common talaga pag nag-gym ka. So, tomorrow, ano ba gagawin ko tomorrow for my workout? Abs workout tayo tomorrow. Once a week lang yan. So, let's enjoy. So, nagka-energy na naman ang Maring Queenie ninyo. Alas 9 na. Anong oras na naman tayo matulog nito? Simulan ko na lang tiklopin yung mga nilabhan dun. Para bukas mailagay ni Pars dun sa cabinet. Ang sakit ng aking gums, I think meron akong luas or singaw. Ayun, meron nga. Ang sakit. Kailan ba ako last nagkaluas? Hala, medyo matagal-tagal na. Hindi ko maalala kailan yun. Meron naman akong gamot dun sa singaw. Lalagyan ko ngayon para isang sakitan na lang to ba. Sana si Mix tulog na. Dahil alas 9 na ng gabi. Let's check. Tulog na yata. Pati si Pars tulog na. Ayan. Wala na si Pars dito. Tulog na. Or sinamahan siguro si Mixo na humiga doon sa bed para makatulog. Ayan, maghihin na po ako ng ating vlog dahil very late na. Nagtiklop lang ako doon ng damit at ready na siya bukas. Si Pars nang bahala doon basta natiklop ko na siya. At maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next one. Good night po sa inyong lahat.